Alright mga amigos, matapos nga po ang pinakamalaking panalo ni Shakur Stevenson sa kanyang murang boxing career kontra kapwa boxing star Teofimo Lopez nitong Enero, agad na binagsakan ng mga problema at kontrobersiya ang 4 Division World Champion. Nitong mga nakaraang araw nga po ay tinanggalan siya ng WBC Lightweight title dahil sa hindi umano siya nagbayad ng sanctioning fee sa WBC. Katwiran nga po ni Shakur bakit siya magbabayad ng sanction fee gayong hindi naman WBC ang pinaglabanan nila ni Teofimo Lopez kundi WBO at ring belt. Sa pantahan ni Shakur, panggigipit ito ng WBC sa kanya lalo na't kilala siyang malapit na kaibigan ni Terence Crawford na may malalim na hidwaan sa presidente ng WBC na si Mauricio Soliman. Pero bukod pa riyan, isa na namang suntok mula sa sanctioning bodies ang tumama kay Shakur. Ito ay matapos italaga ng WBO ang kanyang matalik na kaibigan na si Keyshawn the Businessman Davis bilang number 1 contender sa kanyang titulo. Ibig sabihin, anumang oras ay maaari pong utusan ng WBO si Shakur Stevenson na depensahan ang kanyang titulo sa kanyang kaibigan na si Keyshawn. At kapag siya hindi sumunod, posible rin siyang tanggalan agad ng titulo katulad ng ginawa ng WBC sa kanya. Matatandaan dati nang sinabi ni Keyshawn Davis at Shakur Stevenson na hindi sila maglalaban kahit gaano pa kalaki ang offer. Samantala sa iba pang balita, nagpahayag naman po ng interes ang ama ni King Ryan Garcia na si Henry na labanan si Shakur Stevenson at ikinukonsidera pa nga ang pagbaba mismo ni King Ray sa 140-pound division, labanan kung saan walang rehydration clause. Ito po't painggan natin mismo ang sinabi ng ama ni King Ray. Mine was, we might even go down to 142 if possible. Really? Yeah, without rehydration. This is strictly 140. Because if Ryan's already there, I mean, our strength and conditioning coach will lock it in, Ryan will lock it in, and we're back to 140. Solid. But that's a strong possibility. I'm not kidding you. I am not kidding you. At agad naman pong sumagot si Shakur Stevenson na I'm down o gusto rin niya ang nasabing laban. Sa kabilang banda, newly crowned WBA Featherweight World Champion Brandon Figueroa, matapos ang impresibong knockout na panalo kay Nick Ball kahapon, napukaw ang mata ni kamahalang Turki Al-Sheikh. Sa ganda ng naging panalo kahapon ni The Heartbreaker, nais ngayon siyang bigyan ni Turki ng slot sa Riyadh season bilang undercard sa pagbabalik boxing ni Saul Canelo Alvarez sa September 12, kung saan ang nasabing event ay papamagatan nga pong Mexico versus the World. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin